Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Amen. Isa pa po ba? Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Pwede po bang ayahan ko lahat na tayo po ay tumayo sa hapon na ito at tayo po ay mananalangin muna sa Panginoon bago tayo mag-start sa ating pag-uusapan ngayong hapon na ito. Sige po tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay mananalangin sa Kanya. Purihin ka o Diyos, dakilahin ka Panginoon sa mga oras na ito. Maraming maraming salamat Lord sa panibagong time na ibinigay niyo po para sa amin, panibagong araw na upang kaming mga anak mo ay magtipon-tipon sa isang lugar na ito para sambahin ka at makinig ng inyong mga salita. Lord, sa mga oras na ito, tulungan niyo kami na makapakinig ng maigi ng inyong mga salita. At ako, Lord God, na gagamitin niyo bilang instrumentong daluyan ng pagpapala para sa lahat. Nawa, Lord, magamit mo ako ng husto at wasto para nang sa gayon, lahat ng mga salita na gusto mong sabihin ko, yun po yung mamutawi sa aking mga labi. Lord, alam ko yung bawat isa sa amin, bago kami pumunta dito, may mga kanya-kanya kaming pinagkaabalahan, may mga kanya-kanya kaming pinagdaanan, Panginoon, na kung saan ang aming mga puso occupied ng mga bagay na yun. Pero Lord God, help us to be empty in our hearts, empty also our minds na kung saan para yung bawat isa sa amin makapag-focus lamang sa pakikinig ng iyong mga salita. Wala po sana maging hindrance kung ano man, Panginoon, sa aming mga buhay sa mga oras na ito na magiging hadlang para mawala yung focus namin sa pakikinig sa iyo. Maraming maraming salamat o Diyos. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Hallelujah. Ngayon po, sa hapon na ito, tuloy-tuloy pa rin naman po yung discussion natin regarding sa radical discipleship. Sige po, next po. Ito pa rin po yung topic natin for the month of November, radical discipleship. And syempre, para bigyan po ulit tayo ng brief background sa lahat ng mga na, na tackle natin nung mga nakaraang mga linggo. Ito po dito sa radical discipleship, meron po tayong main text nung nakaraan na kung saan sinabi doon ni Pastor, Lucas 14:25-33. No? Yun yung cost of being a disciple eh. And dun sa mga verses na yun, kung titignan po natin, kapag chinek nyo po yung verse 33, doon, pag binuksan nyo po yung mga Bible na meron kayo, o yung pinaka-Bible, sabi doon, so you cannot become my disciple without giving up everything you own. Ibig sabihin, ang cost ng pagiging isang disciple, talagang meron kang kailangang i-sacrifice. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, meron kang kailangang i-sacrifice para maging disciple. O, di ba? So, ang pagiging disciple, sobrang may kailangan i-give up na something from yourself. It may be an attitude, your behavior, something na talagang nag-hindrance para maging isang tunay kang disciple. Yun po yung gustong banggitin sa atin ng ating mahal na pastor. Siyempre, yun po yung binabasa kanya ni Lord na maging topic ngayong buong November. So, short recap lang tayo sa lahat ng mga nangyari no mga nakaraang linggo. Unang-una yung cost of discipleship, tinakal to ni Pastor sa ating lahat. Na kung ano ba yung nagiging cost nga ng pagiging isang disciple, at yun nga rin din yung ginamit na main text, yung Lucas 14:25-33. Nung sumunod na linggo, kay Pastor Tina, yung radical faith, wherein tinakal niya doon, faith is a gift and faith is a choice. Naalala po ba natin? Wala na. Hindi nakakalimutan na. So last week din, tinakal ni Pastor Benji is about radical mission naman. Kung saan nakita natin ano ba yung Great Commission, ano ba rin yung nangyayari kapag nag-share tayo ng gospel, ano ba yung effect nun sa atin at sa ibang mga tao. No? So ngayon naman, ngayong linggo na to, ang pag-uusapan natin is radical generosity. Sabay-sabay, radical generosity. So radical generosity, ano ba yung radical generosity na yan, no? Paki-next para sa ating meaning. Radical generosity refers to the act of giving freely without expectation. So nagbibigay tayo sa Diyos at sa ibang tao without the expectation of receiving anything in return. So ibig sabihin, nagbibigay ka
okay lang kahit walang bumalik para sa'yo. Kaso nga lang sa atin kasi mga tao, gusto natin na kapag gumagawa tayo ng pabor para sa ibang tao. Say for example, ako, gumawa ako ng pabor kay Arman. Gusto ko na yung pabor na binigay ko sa kanya, kailangan masuklian yun kahit ng ano. Nakukuha po ba? Yun kasi yung tinuturo sa atin ng mundo. Na kung saan kapag ginawan ka ng pabor, kailangan susuklian mo rin ng pabor yun. Pero ang sinasabi sa atin ngayon, sa ating topic, which is radical generosity, it is giving freely. Freely means on your own free will. Gusto mo yun, yung ginagawa mo. At the same time, wala kang ini-expect na kapalit. Kahit na anong ibigay mo dun sa taong binigyan mo o para rin sa Diyos. Amen po ba? So ngayon, sabi dito, yung true generosity daw ay, okay, next po. That's what I consider true generosity. You give your all, and yet you always feel as if it cost you nothing. So ibig sabihin yung totoong generosity daw, ito daw yung parang nagbibigay ka sa ibang tao, pero parang wala lang, okay lang. Wala naman kalakihan o kaliit, okay lang. Kasi nga, you are truly a generous person. Ganun, no? Yun yung sinasabi sa atin ni Simon. Hindi ko po mabasa yung kanyang apelido, kaya yan po yun. Ngayon, pag-uusapan po natin, yung about sa, paki-next po, yun about sa generous people and sa stingy people. Alam niyo po ba kung ano yung stingy? Stingy. Mabaho? Hindi po yun mabaho. So, yung stingy people po, sila po yung mga taong sa Tagalog ay kuripot. Tama po yun. Sino po nagsabi yan? Tama po yun. Sila po yung mga taong kuripot. Paki-next po. Para po mas maintindihan natin, basahin muna natin yung verse na to. Don't eat with people who are stingy. Don't desire their delicacies. Sa verse 7, they are always thinking about how much it costs. May sabihin itong mga taong kuripot na to, lagi nilang inaalala kung gaano man kalaki yung nagagastos nila. Eat and drink, they say, but they don't mean it. Pwede kang pakainin ng mga taong kuripot pero hindi yun bukal sa kanilang kalooban. You will throw up what little you've eaten and your compliments will be wasted. Sino dito may kakilalang taong kuripot? Uy, ayaw magtaas. Sino dito yung taong kuripot? Naku, dami din. Okay. Pero, basagin ko po yan hindi po pagiging kuripot. Biruin nyo, di ba, sinabi po dito sa Proverbs, sa Kawikaan, para mas maintindihan natin sa Tagalog. Ito po yung ibig sabihin niyan sa Tagalog. Kawikaan 23, 6 to 8. Huwag kang makikikain sa taong kuripot. Diba? Yun ba lang sinabi na. So, hindi talaga nakaka-proud. Kaya kahit sabihin yung proud kayo, na kuripot kayo or what, hindi talaga siya nakaka-proud. Nasahin man ang masasarap niyang pagkain. Verse 7, sapagkat iyon ay maninigit sa iyong lalamunan, aanyayahan ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi naman bukal sa kanyang kalooban. Diba? Pwede magyaya pala ang taong kuripot na libre kita, sige. Pero hindi pala bukal yun sa kanyang kalooban. Isusuka mo rin ang lahat ng iyong kinain at masasayang lang ang maganda mong sasabihin. Yun yung sinasabing compliments. Kahit sabihin mo, ang bait mo naman, kapatid. Pero kuripot pala yung mabait na yun. Diba? Sayang lang yung compliments na sinasabi natin. Amen. Pero, tatanungin ko po kayo, ang matipid po bang tao ay kuripot? Uy, ang matipid po bang tao ay kuripot? Hindi, di ba? Kasi ang matipid na tao, yung kanyang resources, ginagamit niya para sa mga mahalagang bagay lang. Pero ang taong kuripot, kahit na alam niyang mahalagang bagay yun, hindi niya gagastusin yun para dun sa bagay na yun. Amen? Nakukuha po ba? So, kapag may mga tao kayong kuripot na nakikita, sabihin nyo, matipid lang kayo, guys. Di ba? So, yun lang. Yun yung sinasabi sa atin dito. Pero, ngayon, sinasabi sa atin kasi about radical generosity. Radical generosity, however, goes beyond simply giving what is comfortable for us. So, ibig sabihin, kapag radical generosity daw, hindi ka lang basta nagbibigay. Pero yung hindi lang basta komportable para sa'yo. Kahit yung most inconvenient para sa'yo, ibibigay mo para sa Diyos at para sa ibang tao. It's about giving in a way that impact others.
So magkakaroon daw ng ng impact para sa ibang tao yung lahat ng ginagawa mong generosity. It stretches our faith, pinapalalim yung pananampalataya na meron tayo, and reflects the heart of Jesus. So yung generosity daw, etong radical generosity daw, nagre-reflect kung ano man yung puso ng Panginoong Hesukristo sa ibang tao. So radical generosity doesn't require wealth or abundance. So hindi kailangan na mayaman ka o mapera ka para masabing generous ka. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi ako naniniwala ako na wala sa estado ng buhay kung bakit kailangan maging generous na isang tao. Kasi it requires a heart transformed by God's love. 'Di ba? Ibig sabihin, sa lahat ng generous act na nakikita nyo, peki yan kapag wala sa puso. Kapag yung puso ng taong generous na yun ay hindi na-transform ng Panginoong Heso Kristo. Natututo po ba tayo? Amen. So ngayon, ito po ang pag-uusapan natin. Sige, next po. What does radical generosity looks like and how can we live it out as followers of Jesus Christ? Ngayon, yun yung pag-uusapan natin. Ano bang itsura ng radical generosity na yan na sinasabi mo, Kuya Les? And paano ba natin siya maisa sa pamuhay as followers ng Lord? Sino dito naniniwala siya na siya ay naglilingkod kay Lord ng tama at totoo? Konti lang po ba lang naglilingkod ng tama at totoo dito sa ating church? So ngayon, pag-uusapan natin, ano-ano ba yung mga bagay na yan? So unang point po natin, radical generosity is rooted in God's generosity. Sabi dito sa ating next slide, God is the ultimate example of generosity. Si Lord pala yung pinakaunang nagbigay sa atin and siya yung ultimate na example when it comes to being generous. Sabi dito sa ating verse, syempre alam naman natin to, John 3:16, pero yung unang part lang muna. Yan. John 3:16a, for this is how God loved the world. He gave His one and only Son. And sabi rin dito sa Romans 8:32, since he did not spare even his own son, but gave him up for us all, won't he also give us everything else? Kung yung kaisa-isa niyang anak, kaya niyang ibigay para sa ating lahat. Paano pa kaya yung lahat ng mga bagay na gusto natin sa ating buhay? Ibig sabihin, walang imposible pagdating sa Diyos. Amen? Lahat ng bagay kaya niyang ibigay para sa ating lahat. Kasi kahit yung kaisa-isa niyang anak, kaya niyang i-sacrifice para sa ating lahat, di ba? So, sabi dito, God gave His best, His only Son, not out of obligation, but out of unconditional love for us. Binigay niya si Jesus Christ, hindi dahil nanguobliga siyang ibigay sa atin para maligtas lang tayo. Di, bakit? Sino ba tayo para sa Kanya? Pero dahil mahal na mahal niya tayo at yung ibig niya para sa atin ay sobrang unconditional, ginawa niya yun. Naging generous siya enough for us to give His one and only Son for us to be saved. Nakukuha po ba? Amen. So ngayon, pag-usapan natin, next po. Bago pala natin pag-usapan, sabi dito, God's generosity wasn't based on what we deserved, but on His desire to reconcile us to Himself. So kung babase ang Panginoon, kung dun lang sa deserve natin, panigurado hindi tayo deserving lahat sa kaligtasan na meron tayo ngayon. Kung dun siya magbabase. Pero, ang ginawa ng Panginoon, yung desire niya na ma-reconcile tayo sa Kanya is yun yung nanaig. Kaya ang nangyari, naligtas tayong lahat. Ngayon, yun nga, yung giving out of obligation and giving out of unconditional love. Yun yung pag-uusapan natin next. Diba? Giving out of obligation, para bang ginagawa mo lang yun kasi inutos lang sa'yo eh. Giving na, kasi sabi ni leader, magbigay daw ako ng tithes and offering. Kasi sabi ni pastor, lagi niyang sinasabi dito sa harapan na mahalaga daw po ang tithes and offering. Kaya, ibibigay ko na lang. That is giving out of obligation. Naobliga ka lang kasi sinabi sa'yo. But giving out of unconditional love, no buts, no ifs. Alam mo sa sarili mo na kailangan mong bigay sa Panginoon at para sa iba? Gagawin mo yun nang hindi ka naoobliga.
Amen? Amen. So, yun po yung gustong sabihin sa atin ng Lord para dito sa point number 1. Ngayon, ito po yung pinakatanong sa ating lahat. Question to ponder. Am I giving as a response to God's love or out of habit or obligation? Alam niyo po itong question na to, pwede natin itong itanong sa mga kanya-kanya nating light group para mas maging maganda po yung discussion. Pero ito po, sinasabi po sa atin, ano ba yan? Ginagawa ko ba itong bagay na to dahil sa pagmamahal ng Panginoon nasan ko? O out of habit lang na kasi nakasanayan ko na? O out of obligation na kasi binanggit lang sa akin na gawin ko pala to? Radical generosity is about reflecting God's love. So dapat nagre-reflect yung pag-ibig ng Panginoon dun sa pagbibigay na ginagawa natin. And sabi rin dito, when we realize how much God has given us, we naturally want to give to others as an expression of gratitude to the Lord. So ganun pala yung nangyayari. No? Kapag na-realize natin na si Lord, sobra-sobra na yung naibigay para sa ating lahat. Na kahit na minsan hindi naman tayo deserving dun sa lahat ng mga binibigay niya. Alam niyo yung pakiramdam na nandun yung kagustuhan mo na mag-give back as a result of your gratitude to Him. Amen? Amen. Balakpakan naman po natin ang Lord sa mga oras na ito. Yan po yung point number 1. Radical generosity should be rooted in God's generosity. Pangalawa po, radical generosity requires trust in God's provision. Sino dito naniniwala na ang Lord may pangako sa ating lahat? Amen, di ba? Lahat tayo naniniwala sa provision ng Panginoon. Pero, ang tanong, hanggang saan yung paniniwala natin regarding dyan sa bagay na yan, sa provision ng Panginoon? Sabi dito sa ating verse, sa 2 Corinthians 9:6-7, remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop. Siyempre, alam naman natin, kahit sa pagtatanim natin ng buto sa mga bukirin, kapag konti lang yung tinanim mo, huwag kang aasa na marami yung aanihin mo. Kasi kung gaano karami yung binhi na itinanim mo, ganun din karami yung binhi na aanihin mo. Sabi din dito, but the one who plants generously will get a generous crop. So sabi dito sa verse 7, eto alam na alam natin to, you must each decide in your heart how much to give. And don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully. Sabi dito, radical generosity challenges us to trust that God is our provider and not our resources. Paki-next po sa verse 8. And God will generously provide all you need. Yun pala yun. Minsan kasi na-stack up lang tayo dun sa verse 7. That we should give cheerfully. So, cheerful ka na sa 5 piso, kahit na sobrang laki ng sahod mo, okay na yun. Diba? So, ang mangyayari, hanggang doon lang tayo na isa stock up. Ngayon, sa verse 8, sinasabi sa atin dito, and God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over. Dalawa yung sinabi sa atin ng Panginoon dyan. You will always have everything you need at may sobra pa para i-share sa ibang tao. Yun yung nakakalimutan natin. Diba? So, ngayon, God is reminding us today na kailangan natin magtiwala sa Kanya pagdating sa resources. Minsan kasi ganito tayo eh. Yung tipong gusto mong magbigay naman para sa ibang tao, kaso kulang ka. Naranasan po ba natin yun? Gusto mo magbigay, gusto mong tumulong sa ibang tao, kaso nakikita mo sa sarili mo na para bang limited lang yung meron ka. Totoo naman po, kapag tayo, umasa lang sa resources na meron tayo, you will always see how limited we are. Pero kapag ikaw, you are still trusting God's provision in your life, na kahit na kulang na, pero magbibigay ka pa rin. Kulang na, pero matutulong ka pa rin. Kulang na, pero para sa Lord to. You will see how unlimited God is in your life. Hindi ka titingin kung ano yung resources na meron ka. Lord, 500 na lang pera ko. Kakasya pa ba ito na isang buwan? Sa mga nanay, alam nila, hindi na nakakasya yun sa isang buwan. Di ba? So, tingnan natin, ano ba? Ano ba yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon regarding this one?
When we give radically, we step out in faith. Di ba? Trusting that God will supply all our needs. Radical generosity isn't reckless. Hindi padalos-dalos ang radical generosity na kung saan, kasi sinabi ni Kuya Les, kahit na ito na lang yung meron ako, ibigay ko pa rin sa Panginoon, ibigay ko pa rin sa ibang tao, mag-share pa rin ako sa ibang tao. Sinasabi sa atin dito, it's rooted in the belief that God's resources are unlimited. Yun pala yung sinabi ko kanina. So, kapag tayo, naka-focus lang tayo sa resources na meron tayo. Let's say for example nga yung 500 kanina. Kapag doon ka lang nakatingin, panigurado, sasabihin mo kulang talaga. Lord, paano na? 'Di ba? So paano na yung isang buong buwan na meron ako? Pero kapag ikaw nakatingin ka sa kung anong kayang gawin ng Panginoon, sa pagpo-provide na kayang gawin ng Panginoon para sa iyo, kayang-kaya mong pakawalan yan kahit yan na lang yung merong resources na meron ka. We don't have to to hold tightly to what we have because we know that God will provide as we pour out. Yun pala yung sinasabi sa atin. Wag nating itikom yung ating mga palad pagdating sa pagbibigay. Na kahit na walang-wala na tayo, still kapag sinabi ng Lord, sige, anak, ibigay mo yan para sa akin, ibigay mo yan para kay ganito. Wag daw nating hawakan na maigi. Kung alam natin talaga na ang Lord ay patuloy na magpro-provide sa ating mga buhay. Amen po ba? Ayan. So, minsan mahirap talagang paniwalaan yung ganong bagay. Pero ito yung pinakakatanungan sa atin regarding dito sa bagay na ito. Paki-next po. Is there an area where you struggle to give because you're afraid that you won't have enough? Meron tayong mga areas in our life na talaga nag-i-struggle tayo when it comes to giving. Na minsan naiisip talaga natin na kapag binigay ko to, ako naman yung mawawalan. Na kapag binigay ko to, paano na ako? Naisip kasi natin yung atin, which is the reality of life naman talaga. Totoo po yun, ito po yung realidad ng buhay na kapag tayo minsan nagbibigay, ang naisip natin, paano na tayo? Minsan po ba naiisip po natin na sa buhay natin na kapag ako tumulong ako, yung mga taong tinulungan ko ba, tutulungan din ako? Amen. Minsan may ganun tayong mindset kasi yun yung tinuturo ng mundo sa atin. Pero pagdating sa radical generosity, ito yung sinasabi sa atin ng Panginoon na kahit tumulong ka, huwag kang may expect ng something in return. You have done your part and God will do the rest for you. It doesn't matter kung yung mga taong tinulungan mo, itutulungan ka pabalik. Pero ang mahalaga, nasunod mo kung ano yung gusto ng Panginoon na sinasabi sa'yo, na command sa'yo ng Panginoon na tulungan mo yung mga tao na yun. Amen po ba? Amen. So alam ko yung mga nagkukuripot kasi may mga nagtaas kanina, talagang disagree sila dun sa mga sinasabi ko. Pero God is saying something to us right now. At yun yung binabasag sa atin. Yung pagiging kuripot natin. At alam ko kung kayo, ganun talaga yung mindset na meron kayo, well, something is happening tonight. God is reminding us and telling us tonight, na yung bawat isa sa atin, kailangan maging radically generous as part of this church. Amen po ba? Amen. So, sabi dito, para mas maging strong po yung foundation nitong sinasabi ko, paki-next po, no one has ever become poor by giving. Sabi po yan ni Anne Frank. Hindi po yan nanggaling sa amin, pero nanggaling sa ibang tao. No one has ever become poor by giving. At alam ko, naniniwala ako sa Panginoon na habang nagbibigay ka, lalo kang pinagpapala ng Panginoon. Sabi dito, radical generosity often requires us to step outside our comfort zone, trusting that God will take care of us. Naniniwala tayo at nagtitiwala sa Panginoon na siya yung kakalinga sa atin at magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya naman sinasabi sa atin, paki-next po, give out of faith and not out of fear. Kapag nagbibigay tayo sa Diyos, kapag nagbibigay tayo sa ibang tao, lagyan natin ng pananampalataya. At huwag tayong matatakot. Kaya nagbibigay lang ba tayo kasi command? Natatakot tayo na maano ni Lord. Pero sinasabi,
sa atin dito, give out of faith. Lagyan mo ng pananampalataya yung pagbibigay mo, yung pagiging generous mo sa ibang tao. And God will do the rest for us. Amen? Lastly, para sa ating quotation, sabi po dito, give more than you take and you'll get more than you give. Sinasabi po yan sa atin ngayon na mas lamang dapat yung pagbibigay na meron tayo kesa dun sa kinakabig natin. It is always best to give than to receive. Sabi rin po dito sa ating verse, para sa last verse natin dito sa point na to, sabi dito sa 2 Corinthians 9:10, for God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. Si Lord daw yung nagbibigay sa atin ng butong pangtanim at syempre yung lahat ng makakainin natin. Ganun yung blessings ng Panginoon para sa ating lahat. Pero kadalasan, pati yung butong pantanim kasi, akala natin yun yung kakainin din natin. Kaya nawawalan tayo ng pangtanim para sa Panginoon. In the same way, He will provide and increase. Everybody say, provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. Kapag nang-bless ang Panginoon, di lang siya magpo-provide, pero i-increase niya yung resources na meron tayo. Naniniwala po ba kayo doon? Ganun mag-bless ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Minsan not financially. Huwag tayong magbase lang na talagang laging financial, laging nagbe-bless ang Panginoon. Pero in all other aspects of our lives, andun din ang blessing ng Panginoon para sa ating lahat. Amen po ba? Amen. So, yun po yung point number 2 at palakpakan po natin ng Lord sa mga oras na ito. Point number 3, sabi dito, radical generosity is sacrificial. Everybody say sacrificial. Ayan, sabi dito sa Mark 12:41 to 44. Ito po yung istorya na kung saan yung kwento ng babaeng balo. So sabi dito, Jesus sat down near the collection box in the temple and watched as the crowd drop in their money. Then sabi dito, many rich people put in large amounts, yung mga mayayaman daw. Naglagay na ng mga offering nila, ang lalaki daw. May mga libo-libo, may mga 10,000, siguro may milyon. Depende sa kanila. Then a poor widow came and dropped in 2 small coins. Dumating daw yung babaeng balo at ang nilagay niya lang daw is 2 kusing. Sabi po dito sa next natin sa ating verse, Jesus called his disciple to him and said, I tell you the truth, this poor widow has given more all the others who are making contributions. For they gave a tiny part of their surplus, but she, poor as she is, has given everything she had to live on. Sinasabi sa atin dito ng Panginoon na yung mga mayayamang tao na yun, malalaki nga yung binigay nila, pero portion lang yun nung yaman nila. Pero sinasabi dito sa atin na yung babaeng balo, kahit na 2 kusing lang yung binigay niya, pero yun na kasi yung pinabubuhay niya. Kaya ang sinabi ng Panginoon, mas malaki pa rin talaga yung binigay na contribution ng babaeng balo na yun sa nilaglag niya kahit na 2 kusing lang. Ano bang ibig sabihin nito? Ito kasing babaeng balo na to, sinacrifice niya kung anong meron siya. For the sake na maibigay niya yun para sa Panginoon. Pero yung mga mayayaman, portion lang yun na meron sila. Kahit gaano kalaki man yan, pero portion lang nung meron ka, wala rin po yun. Mas malaki pa rin po yung binibigay ng mga tao na kahit na alam nating mababa sa paningin ng iba. Pero kung yun na yung kinabubuhay nila, that is the sacrifice that the Lord is telling us tonight. Sabi dito, Jesus says, she gave more than anyone else because she gave all she had to live on. Her offering was radical because it cost her something significant. Sabi rin dito, sacrificial giving isn't about the amount but the heart behind it. Alam nyo, hindi lang yan yung magandang example about sacrificial giving. Meron pa rin po dito, paki-next po. Sabi dito sa 2 Corinthians 8:1 to 5, ito naman po yung story about sa Macedonian people. Now I want you to know, dear brothers and sisters, what God in His kindness has done through the churches in Macedonia. Verse 2 sabi dito, they are being tested by many troubles. That time nung magbibigay ang mga taga Macedonia, meron daw silang
pinagdadaan ng problema. Pangalawa, they are very poor. Hindi po mayayaman yung tao ng taga Macedonia, but they are also filled with abundant joy, which has overflowed in rich generosity. Sinasabi po sa atin dyan na pagdating sa pagbibigay, is not about the status of your life. Dito sa pagkakataon na to, sinasabi sa atin, mahirap sila. Hindi lang mahirap, very pa nga eh. So, sobrang hirap pala nila. 'Di ba? And tested by many troubles. Ibig sabihin, mahirap na nga sila. Meron pa silang pinagdadaan ng problema. Asan ka ba, 'di ba? Tapos, ang ugali pa na pinakita nila, filled pa rin sila with abundant joy. Paki-next po, para mas maintindihan natin. For I can testify that they gave not only what they could afford, but far more. Expected natin anong makukuha natin from a very poor people, very poor person, I mean, very poor person, tapos may pinagdadaanan pang problema. Range natin na makukuha sa kanya. Less than 100? Less than 1,000? Pwede, no? Ganun lang. Pero sinasabi sa atin dito, far more pa yung naibigay nila of what Paul was expecting. Sabi din dito, and they did it out of free will. Hindi lang yun, hindi sila inobliga para gawin yung bagay na yun. Kagustuhan talaga nila na tulungan yung mga taga-Jerusalem. They beg us again and again. Di ba? Sinabi pa dyan na talagang nagmamakaawa sila, na talagang pribilehiyo kasi nila yun na makapag-share sa ibang tao. Na kahit na sobrang hirap nila, na kahit na may pinagdadaanan silang problema, andun pa rin yung pagnanasa nila na makatulong, makapagbigay, makapag-abot ng para sa mga tao ng Jerusalem. And they even did more than we have hoped. Diba? Sinasabi dun ni Paul. For their first action was to give themselves to the Lord and to us, just as God wanted to do. Nakakamangha talaga yung mga tao ng taga Macedonia. Ganon sila mag-sacrifice. Ganon yung sacrificial giving na pinaparanas na pinakita nila sa mga tao ng Jerusalem. Grabe, no? Mahirap ka na. Ang dami pang problema na dinadala. Tapos, kagustuhan mo pa na gawin yun para sa mga taong alam mo naman, siguro kahit paano mas nakakaangat sa inyo. Pero, kahit na ganun yung estado ng buhay ng mga taga-Macedonia, still, pinili pa rin nila na makatulong sa mga tao ng Jerusalem. Ganun po yung sinasabi sa atin ng sacrificial giving. But as the reality of life, kapag tayo nahihirapan na, kapag tayo gina, gibit na. Diba? Ayaw na natin maglabas ng pera para sa ibang tao. You're still saying in ourselves na ako nga, hirap na hirap. Tutulong ko pa ba to? Pero yung mindset ng Macedonian people, ibang-iba talaga. Ganon sila ka-willing pagdating sa pagbibigay at pagtulong sa ibang tao, kahit na ganon yung estado ng buhay na meron sila. So sabi dito, paki-next po, sacrificial giving isn't about the amount, but the heart behind it. It's not always about how much you can give back to the Lord and to other people. Pero kapag may puso, yung pagbibigay na ginagawa mo, expect mo, kahit gaano man kaliit yan, pero kung yan talaga yung kayang-kaya mo at hindi mo dinadaya ang Panginoon o yung mga ibang tao, expect mo, talagang yan yung nakikita ng Panginoon para sa'yo. At mas natutuwa ang Lord sa mga ganun tao na talagang kahit na walang-wala na, kahit na may pinagdadaan ng problema, tapos sobrang sobrang willing pa sila sa ginagawa nilang bagay about generosity. That is the kind of person that God's want us to be. That kind of person with the sacrificial giving. Sabi dito, radical generosity is not about giving what's convenient. 'Di ba? Sinasabi sa atin dito. Minsan kasi kapag nagbibigay tayo, ito lang kaya ko, kapatid. Ito lang yung kaya kong ibigay para sa inyo. But then again, the Macedonian people are teaching us na even in the most inconvenient way,
na meron sila. Nagawa pa nila na far more than what they hope. O yung sinasabi na far more than pa dun sa ini-expect mula sa kanila, yung nagawa nila. Sobrang inconvenient nun para sa kanila. Sa totoo lang. Kung babasahin natin na maigi yung mga verses, sobrang inconvenient nun. Pero tayo kasi, in reality of life, kung ano lang yung kaya natin, yun yung talaga yung kaya nating ibigay para sa ibang tao. But God is telling us tonight that sacrificial giving is giving something even in the most inconvenient way. Sabi din dito, it's about giving that in a way that cost us, whether in time, resources, or energy. It's the kind of giving that trusts God to sustain us as we pour ourselves out to other people. Alam nyo, it's not about the amount, di ba, palagi. And sacrificial giving is not always about finances eh. Naniniwala po ba kayo doon? It's also about giving our time to the Lord. Di ba? Alam nyo po, the last two services, sinabi ko po ito sa kanila. Nalakasan ko na po yung loob ko para marinig po ng lahat. Nakakalungkot lang po kasi sa ating church na sa lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, yung time na binibigay natin sa Kanya, laging nasa sacrifice. Hindi tayo yung nagsasacrifice ng time eh. Si Lord yung nasa-sacrifice yung time ni Lord dahil sa tardiness na meron tayo. Biruin nyo, sa lahat ng ginagawa natin, late tayo. Late tayo mag-start ng service, late tayo mag-start sa mga rehearsal, late tayo sa lahat ng ginagawa natin. Late dumating yung mga tatayo, di ba? And that is a bad habit. How much time are we willing to sacrifice for the Lord? Eh kung lagi tayong late pagdating sa lahat ng ginagawa natin para sa Kanya. Biruin nyo, sa lahat ng mga ginagawa natin sa school, sino ba gusto nalilate lagi sa school? Uma-absent, meron, pero yung nalilate, wala. Diba? Kasi papagalitan ka ng teacher na meron o ng professor na meron ka. Sa mga trabaho na meron tayo, sino gusto nalilate? Wala, diba? Wala rin gusto nalilate pagdating sa trabaho. Kasi may kaltas yun. Pero bakit pagdating sa church, napaka-unfair natin? Pagdating kay Lord, pagdating sa time na binibigay natin sa Panginoon, sobrang unfair natin. Minsan, cause of delay pa tayo sa lahat ng ginagawa natin. No? Kasi dito sa church, kay Lord may grace eh. No? Pagdating sa mga trabaho natin, sa school, wala eh. It's either papagalitan ka, kakaldasan ka, yun na agad yun. Kaya ayaw natin na late dun sa lahat ng mga ginagawa natin dun. Pero pag dito sa church, okay lang. Bakit kaya ganun? It's because of grace. At yun yung grace na naaabuso natin. No? No, is the time to think about those things. No? How much time are we willing to sacrifice for the Lord? Biruin mo, late ka na, tapos saglit ka lang dito. Kasi tapos na yung ginagawa mo. Diba? So tayo, sinasabihan tayo ng Lord sa mga oras na ito, na sacrificial giving is also about the time we are giving to Him. Kamusta yung mga devotional life natin? May quality pa ba? O baka 5 minutes lang, tapos na agad yung devotion natin. Parang isang kanta lang yata yun. Diba? Pero God is telling us tonight, no? May sinasabi sa atin ng Panginoon regarding the sacrifice that we are about to give to Him. Gaano na ba yung sacrifice na kaya nating ibigay para sa Kanya? Maybe, nagsasacrifice tayo sa ibang tao. Kahit yung ibang tao na hindi ka namang gusto, nagsasacrifice ka. Diba? Tapos, pagdating sa Lord na mahal ka, hindi mo kaya mag-sacrifice ng time. Hello? May kausap po ba ako? Amen. Alam niyo, medyo masakit and straightforward po yung bagay na sinabi ko. Pero may tinuturo kasi ang Panginoon sa atin sa mga oras na ito. Kaya kung ikaw subject ka dun sa habitual tardiness na yun, well, then again, think about it tonight. Is everything that I am doing for the Lord, am I giving it right? Am I sacrificing it right? Especially my time for the Lord. Amen? Ngayon, this is the question to ponder. Basahin po natin. Paki-next po.
Okay, yung question to ponder po natin, is there an area where God is asking you to give sacrificially? Yan, ito po yun. Is there an area where in your life where God is asking you to give sacrificially? Whether it's about your time, yung presence mo ba, di ba? Sinasabi sa atin ng Panginoon yan sa atin sa mga oras na ito. Radical generosity often requires giving beyond what feels comfortable or safe, trusting that God will sustain us. And ask God tonight where you can give more deeply and sacrificially. Yun po yung point number 3 natin na ang radical generosity is sacrificial. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ng Lord sa mga oras na ito. Fourth point po natin. Sabi po dito, radical generosity reflects Jesus' heart. Sabi dito sa verse natin sa Acts 20:35, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remembering the words of the Lord Jesus himself said, and it is more blessed to give than to receive. Diba? Eh, sinasabi sa atin dito ng Panginoon na talagang mas maganda talaga na nagbe-bless ka ng ibang tao. Give and give and give. More than dun sa kabig ka lang ng kabig ng kabig. Sabi dito, his life was marked by radical generosity. He gave his trust for the disciples, his power, of course, and ultimately, his life for us. Binigay niya lahat ng yun para sa ating lahat. Yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon. And Jesus' generosity was driven by compassion and love for others. Yung generosity daw na pinapakita ng Panginoon, nandun daw yung compassion niya at yung pagmamahal niya sa ibang tao. Especially dun sa mga mahihirap, dun sa mga may sakit, dun sa mga broken, sa lahat-lahat. Lahat equal siya eh. When we live generously, we reflect the heart of Jesus to the world. So tayo daw, kung tayo ay mamumuhay ng may generosity sa buhay natin, nire-reflect daw natin yung puso ng Panginoon sa buong mundo at sa lahat ng mga taong nakakasalamuhan natin. Radical generosity shows others that we value people over our possession. Sino po dito yung mga nagbibigay sa mga po kayo mahiya, hindi po kayo sa ibang tao. Diba? Meron po kasi siyang two sides eh. Is either naiisip natin kapag binigyan natin yung tao na yun, natin yung ginagawa nilang paghingi, or ikaw, naniniwala ka na nagagawa mo yung commandment ng Lord na mag-bless ng ibang tao. Alam nyo, natutunan ko po dito sa ating church na hindi ko po alam kung si Pastor Benji po yung nag-preach about that. Sinabi po dito sa pulpit na ikaw, magbigay ka pa rin dun sa mga nanghihingi. Huwag mong intindihin kung saan nila gamitin. Kasi ikaw, ginawa mo yung part mo at command ng Lord na magbigay ka at mag-bless ka ng ibang tao. Kaya wag mo nang isipin kung saan nila gagamitin yun. Kung sama o sa mabuti, sila na bahala doon. Pero ikaw, nagawa mo yung part mo to bless other people. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya sana i-exercise din po natin regarding dun sa bagay na. And then the question to ponder tonight is, who around you needs to experience the heart of Jesus through your generosity? Check natin, sino ba yung mga taong kailangan ma-experience yung ganitong bagay dahil sa generosity na meron tayo. And kung talagang pinapractice generosity sa ating buhay. Last but not the least, ito po yung last point natin. Radical generosity brings eternal impact. Everybody say eternal impact. Ayan. So sinasabi sa atin dito sa verse, sa Matthew 6:19 to 21, don't store up treasures here on earth, where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Sabi po sa verse 20, store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. So sabi po sa atin dito sa verse 21, wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. Sino po dito yung mga may investment dito? Investment na nakabili ng lupa, investment na, saan ba? Sa stocks, investment sa sapatos. Hindi po yun kasama kasi hindi naman po nag-appreciate yung value nun.
Sa relo, mga ganun, sa Rolex, mga et cetera, et cetera. Sino po may mga ganong investment? Di naman ko po naman po sinasabi na masama yan. Pero kung dyan po nagpo-focus yung ating mga sarili at hindi na tayo nakapag-store ng treasures in heaven, well, that will be questionable for the Lord. Sabi dito sa atin, radical generosity is about investing in things of eternal value rather than clinging to temporary things. Kung tayo nag-invest tayo ng mga bagay dito sa lupa, okay lang po yun. Pero don't expect na pangmatagalan po yun. Everything will fade away. Lahat ay naluluma, lahat ay nasisira, kahit yung pera ay nauubos. Kung doon lang tayo aasa at hindi naman tayo nakapag-store o kaya hindi man lang tayo nakapag-invest ng para sa Panginoon, well, that will be questionable in ourselves. Sabi dito, when we give with an eternal perspective, our generosity becomes a way to impact lives and extend God's kingdom. So yun pala yun, no? Kapag yung generosity daw natin ay na-exercise natin para sa ibang tao, nagiging way daw yun para makilala lalo nila ang Panginoon. Sabi dito, paki-next po. Every act of generosity has the potential to create ripples that impact others and draw them closer to the Lord or to God. Naniniwala po ba kayo dyan? Sa lahat ng ginagawa nating pagbibigay sa Panginoon, sa ibang tao, nakakapag-create daw yun ng potential. Na yung potential na yun, pwede natin silang mailapit sa Panginoon. Gusto niyo pong maniwala para dito sa bagay na ito? Pakibasa po natin sa ating next verse. Sabi dito, yes, you will be enriched in every way. Diba? Pagpapalain daw tayo ng Panginoon sa lahat ng bagay na ginagawa natin. That you can always be generous. And when we take your gifts to those who need them, they will thank God. Diba? Sinasabi sa atin dito na kapag tayo nagbe-bless tayo ng ibang tao, kapag naranasan nila yung generosity na yun mula sa atin, makakapag-create daw yun ng effect na sila mismo magpapasalamat sa Panginoon dahil sa ginawa natin para sa kanila. Amen? At ako naniniwala ako na yung bawat isa dito sa Salt and Light Church, kaya natin yun. Basta i-decide natin sa sarili natin na magiging generous tayo. Alam niyo po ba na isa sa mga prayer items ng ating church sa prayer meeting is to spread the spirit of generosity here in our church. Pero hindi po mangyayari yun hanggat hindi po tayo nagde-decide sa ating mga sarili na magiging generous ako sa Lord at sa mga taong nakapaligid sa akin. Kapag ikaw may mindset ka pa rin na kuripot ka, o kaya ayaw mong basagin na kuripot ka talaga, don't expect that you will be generous in all other ways. Kasi nandun yun sa'yo yung mindset na kuripot ka eh. Diba? Ang akin ay akin lamang. Ang akin ay hindi iyo. Ang iyo ay magiging akin din. Di ba? Di ba ganun yan? So, di ba? Sinasabi sa atin dito na yung pagiging generous, it is always a choice. Sabihin mo sa katabi mo, generosity is always a choice. Dalawa lang naman yun eh. It's whether you will give or you will not. Diba? Nasa sa atin po yun kung yung generosity na to is i-apply natin sa ating mga buhay o hindi. Ngayon, ito po yung question to ponder. Okay, next po. Ask yourself, how can my generosity help point others to Jesus? Paano ba yung pagbibigay ko sa ibang tao, mailalapit ko sila sa Panginoon dahil sa pagbibigay na ginagawa ko para sa kanila? And let us think about that tonight. No? Think about how you can invest in things that have eternal impact. Your time, your resources, and love can make a difference for eternity. And that's how our generosity can help point others to Jesus. Ngayon, sa mga oras na ito, gusto ko lang pong i-share yung testimony ko about giving. Kami po kasi, hilig po talaga namin talaga mag-treat ng mga tao. Lalo-lalo na pag may ginagawa po sila pagdating sa Lord. No? And it doesn't matter kung gaano man kalaki yun, gaano man kamahal. Basta ang naisip po namin is to treat them or compensate them sa lahat ng ginagawa nila. Lalo-lalo na kung talagang nahihirapan na sila, etc. No? Ganun po kami.
Kaya minsan nahihiya na rin sila sa'min kasi nga lagi na talagang ginagawa namin siya out of nowhere para sa kanila. Siyempre, kumbaga nandun na kasi sa'min na ang sarap manglibre, lalong-lalo na yung nililibre mo ay talagang ginagamit ng Panginoon. Gano'n po yung ano namin, yung mindset namin. Then one time, na dumating sa point na nahihiya na nga sila, tapos tinitignan na nila lagi yung resibo ng lahat ng mga nagagastos. Pero sabi ko sa kanila, "Wag niyong tignan yung kung gaano kamahal kasi ang mahalaga, nagawa namin yung part namin para sa inyo." Then sabi nung isang nai-treat namin, sabi, "Kuya, sa susunod kami naman yung taya. Kuya, sa susunod, bawi kami sa inyo, et cetera, et cetera." Lagi na lang sinasabi yun kasi nga parang nahihiya na sila. Pero ako, ang lagi kong sinasabi sa kanila, kahit wag na sa'min kayo bumawi, yung nararanasan niyo sa'min, iparanas niyo rin sa iba. And there, the legacy of generosity will spread all throughout the church. Yun po yung lagi naming sinasabi sa kanila. Hindi naman namin kailangan na kami rin mismo makabawi kayo sa amin. Kasi minsan na rin kaming ginawan ng ganong part sa buhay namin. Kaya it's about time na kami naman yung magbigay sa iba. Yun po yung lagi naming naisip regarding sa pagbibigay. And yun nga, kapag tayo na ibigay natin para sa iba, expect natin na huwag tayo mag-expect in return. But expect to do the same thing for other people out yung spirito ng generosity sa lahat ng mga tao. And in that way, naniniwala po ako, yung spirit of generosity within our church will spread out. Isa sa mga prayer items po natin para sa ating simbahan, matutupad po yun. Kapag yung bawat isa sa atin naniniwala at i-spread out natin na maigi. Kung ano yung nararanasan natin, iparanas din natin sa iba. Amen po ba? Amen. So para sa ating pagtatapos, so paki-next po. The most truly generous persons are those who give silently without hope of praise or reward. Sila yung mga tao na totoong generous. Hindi nila kailangan ng camera, hindi nila kailangan ng papuri ng tao. Kasi sila yung totoong nagbibigay sa Panginoon at sa ibang tao. And lastly, ito po yung gusto pong iwan sa inyo. Radical generosity is about living with open hands. Kung ikaw hanggang sa ngayon, tikom pa rin yung palad mo pagdating sa pagbibigay. Right now, God is asking you to live your life with open hands. Allowing God's love to flow through us to others. From us, mararamdaman nila na mahal tayo ng Panginoon dahil nga dun sa generosity na pinaparanas natin. Amen po? Ngayon po tayong lahat tumayo. And think about our life, no? Lord, generous enough na po ba ako? Kung titignan niyo mga oras na ito. Tanong natin kay Lord yun, no? Kahit mamayang gabi, pag-uwi natin, Lord, generous enough na ba ako? Practice in my life. Isa rin itanong sa ating mga sarili as we to the Lord. Lord, sa mga oras na ito, maraming salamat sa panibagong salita na ibinigay niyo po para sa amin. And as we end this series sa Radical Discipleship, natutunan namin, Panginoon, yung about sa radical generosity. Wherein, yung radical generosity, bibigay namin sa iyo at sa ibang tao na wala pong hinihinging kapalit. Sana maging ganun po yung puso ng bawat isa. Talagang ginagawa namin to out of love and talagang naniniwala kami na kahit na hindi nyo ibigay pabalik o ng ibang tao pabalik, patuloy at patuloy namin gagawin to. Kasi ito po yung mga... Lord, as we end tonight, maraming salamat po dun sa mga pusong nakinig ng inyong mga salita. Maraming salamat din po dito sa opportunity na ito. Talagang nagamit niyo po ako to say those words to them. Niwala po ako na tonight, merong transformation nangyayari sa bawat isa. Uh, decide in ourselves. Maging po kami sa inyo, maging sa mga taong nakapaligid po sa amin. Maraming salamat, Lord, sa panibagong salita. Alam ko po, Panginoon, na kami ngayon at nakikinig kami ng mga salita mo.
naniniwala ako, Panginoon, aming pag-uwi, may pagbabagong mangyayari pagkatapos ng lahat nito. Maraming maraming salamat, Lord. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.